Sa isang simpleng barong-barong sa gilid ng lungsod, nakatira si Eric, isang 35 taong gulang na ama na nagtataguyod ng kanyang anak na si Rhea, na 8 taong gulang pa lamang. Simula nang siya'y iniwan ng kanyang asawa, si Carla, naging mas mahirap ang bawat araw para kay Eric. Ngunit kahit na anong bigat ng kanyang mga pasan, pilit siyang tumatayo para sa kanyang anak. Si Eric ay nagtatrabaho bilang security guard sa isang malaking kumpanya sa syudad. Madalas ang kanyang trabaho ay panggabi, kung kailan ang buong opisina ay tahimik na. Sa kanyang uniforme at maayos na postura, makikita ang kaseryosohan niya sa kanyang trabaho. Bagamat hindi malaki ang kanyang kinikita, sinisiguro niyang sapat ito para sa mga pangunahing pangangailangan nila ni Rhea. Lingid sa kaalaman ng marami, bawat hakbang niya patungo sa trabaho ay puno ng panalangin at pag-asa para sa kinabukasan ng anak niyang baldado. Si Rhea ay isang masayahin ngunit mahiyain na bata. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi niya ipinapakita sa kanyang ama ang bigat ng kanyang nararamdaman. Naaksidente si Rhea noong siya'y sanggol pa lamang at simula noon, hindi na siya nakalakad. Araw-araw, makikita si Rhea na nakaupo sa kanyang lumang wheelchair habang naglalaro ng mga laruan o nagbabasa ng mga librong ipinasalubong ni Eric mula sa lumang tindahan ng libro malapit sa kanyang trabaho. Sa isang simpleng barong-barong sa gilid ng lungsod, nakatira si Eric, isang 30 taong gulang na ama na nagtataguyod ng kanyang anak na si Rhea, na 8 taong gulang pa lamang. Simula nang siya'y iniwan ng kanyang asawa, si Carla, naging mas mahirap ang bawat araw para kay Eric. Ngunit kahit na anong bigat ng kanyang mga pasan, pilit siyang tumatayo para sa kanyang anak. Si Eric ay nagtatrabaho bilang security guard sa isang malaking kumpanya sa syudad. Madalas ang kanyang trabaho ay panggabi, kung kailan ang buong opisina ay tahimik na. Sa kanyang uniforme at maayos na postura, makikita ang kaseryosohan niya sa kanyang trabaho. Bagamat hindi malaki ang kanyang kinikita, sinisiguro niyang sapat ito para sa mga pangunahing pangangailangan nila ni Rhea. Lingid sa kaalaman ng marami, bawat hakbang niya patungo sa trabaho ay puno ng panalangin at pag-asa para sa kinabukasan ng anak niyang baldado. Sa isang simpleng barong-barong sa gilid ng lungsod, nakatira si Eric, isang 35 taong gulang na ama na nagtataguyod ng kanyang anak na si Rhea, na 8 taong gulang pa lamang. Simula nang siya'y iniwan ng kanyang asawa, si Carla, naging mas mahirap ang bawat araw para kay Eric. Ngunit kahit na anong bigat ng kanyang mga pasan, pilit siyang tumatayo para sa kanyang anak. Si Eric ay nagtatrabaho bilang security guard sa isang malaking kumpanya sa syudad. Madalas ang kanyang trabaho ay panggabi, kung kailan ang buong opisina ay tahimik na. Sa kanyang uniforme at maayos na postura, makikita ang kaseryosohan niya sa kanyang trabaho. Bagamat hindi malaki ang kanyang kinikita, sinisiguro niyang sapat ito para sa mga pangunahing pangangailangan nila ni Rhea. Lingid sa kaalaman ng marami, bawat hakbang niya patungo sa trabaho ay puno ng panalangin at pag-asa para sa kinabukasan ng anak niyang baldado. Si Rhea ay isang masayahin ngunit mahiyain na bata. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi niya ipinapakita sa kanyang ama ang bigat ng kanyang nararamdaman. Naaksidente si Rhea noong siya isang sanggol pa lamang at simula noon, hindi na siya nakalakad. Araw-araw, makikita si Rhea na nakaupo sa kanyang lumang wheelchair habang naglalaro ng mga laruan o nagbabasa ng mga librong ipinasalubong ni Eric mula sa lumang tindahan ng libro malapit sa kanyang trabaho. Kahit sa murang edad, naiintindihan ni Rhea ang hirap na dinaranas ng kanyang ama para sa kanilang dalawa. Hindi niya makalimutan ang gabing iniwan sila ng kanyang ina. Sabi ng kanyang ama, si Carla ay hindi makayanan ang bigat ng kanilang sitwasyon at umalis upang magsimula ulit. Minsan, tinatanong ni Rhea ang sarili kung may nagawa ba siyang mali para umalis ang kanyang ina. Ngunit sa tuwing may ngiti si Eric, nawawala ang sakit sa kanyang puso.
Ang pagkawala ni Carla ay nagbigay ng mas malaking responsibilidad kay Eric. Naging mahirap para sa kanya ang pagsabayin ng pagiging magulang at manggagawa, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Sa mga araw na ang pera ay halos hindi sapat, nagtitiyaga si Eric sa instant noodles para makabili ng gatas ni Rhea. Sa kabila nito, ang pinakanakakalungkot para kay Eric ay ang makita ang kanyang anak na umiiyak tuwing hindi makalabas dahil sa kanilang kakulangan sa pera para sa bagong wheelchair. Noong isang gabi, habang nagpapahinga mula sa kanyang trabaho, napansin niya ang mga kapitbahay na tahimik na nakatingin sa kanila. Hindi na bago para kay Eric ang mga bulong-bulungan tungkol sa kalagayan ni Rhea at ang pagiging single father niya. Ang ilan ay nagtataka kung bakit hindi na lang niya iniwan ang kanyang anak tulad ng ginawa ng kanyang asawa. Ngunit para kay Eric, si Rhea ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban sa buhay. Madaling araw na, pauwi si Eric galing sa trabaho nang makita niya ang isang grupo ng kabataan na tumatawa sa wheelchair ni Rhea na nakaparada sa labas ng bahay. Napansin niya ang panlalait sa kanilang mga muka habang iniikot-ikot nila ang gulong ng wheelchair. Agad na tumakbo si Eric, galit na galit, ngunit pinigilan niya ang sarili na magpakita ng matinding emosyon. Hinabol niya ang mga kabataan at sinigurong ligtas ang wheelchair ni Rhea. Sa bahay, niyakap niya ang anak at sinabing, "Anak, hindi mahalaga kung ano ang iniisip nila. Ang mahalaga, nandito ako para sa'yo at hindi kita iiwan." Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawalan ng pag-asa si Eric. Pinapangarap niya ang araw na mabibigyan niya ng mas maginhawang buhay si Rhea. Isang bahay na may hardin kung saan siya makakapaglaro at isang wheelchair na mas magaan at mas maayos. Bawat gabi bago matulog, iniisip niya ang mga posibilidad para sa kanilang kinabukasan. Habang tinitingnan niya ang anak na mahimbing na natutulog, pinangako ni Eric sa sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatunayan sa mundo na ang pagmamahal ng isang ama ay sapat upang baguhin ang kanilang kapalaran. Gagawin niya ang lahat, anuman ang mangyari, para mabigyan si Rhea ng buhay na karapat-dapat para sa kanya. Ang buhay ni Eric at Rhea ay puno ng sakripisyo at pagmamahal. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang tumitibay bilang mag-ama. Ngunit ang kanilang kwento ay malayo pa sa katapusan. Ang mga darating na araw ay magdadala ng mas malaking hamon. Ngunit kasabay nito ay ang pag-asa na baka may naghihintay na mas maliwanag na bukas para sa kanila. Ang bawat araw ni Eric bilang security guard ay puno ng mga hamon. Mahirap ang kanyang trabaho, hindi lamang dahil sa mahabang oras ng pagbabantay, kundi dahil na rin sa ugali ng mga taong nakakasalamuhan niya. Ang kanilang kumpanya ay isang malaking korporasyon. At araw-araw ay may mga empleyado, bisita at kliyente na pumapasok sa opisina. Ang ilan ay magalang at maayos makitungo, ngunit hindi maiiwasan ng iba na mapagmataas o walang konsiderasyon. Sa kabila nito, nananatiling profesional si Eric sa lahat ng pagkakataon. Tinitiyak niyang sumusunod ang lahat sa mga patakaran ng seguridad ng kumpanya. Ngunit may mga pagkakataong kailangan niyang magtimpi kapag may mga taong tila sinusubok ang kanyang pasensya. Ang supervisor ni Eric na si Mike ay kilalang mahigpit at hindi madaling mapalapit sa kanyang mga tauhan. Sa kaso ni Eric, tila higit pa ang pagtrato ni Mike sa kanya. Madalas siyang pagbintangan ni Mike na nagpapabaya sa trabaho kahit malinaw na hindi ito totoo. Naiinggit si Mike sa tahimik na paggalang na natatanggap ni Eric mula sa ibang empleyado. Ang simpleng salamat mula sa mga empleyado na pinagbubuksan niya ng pinto o tinutulungan sa parking lot ay tila baga nagiging tinik kay Mike. Dahil dito, madalas niyang binibigyan si Eric ng mabibigat na gawain na lampas sa karaniwang tungkulin ng isang security guard. "Eric, linisin mo ang buong lobby mamaya pagkatapos ng shift mo," utos ni Mike isang gabi, kahit alam niyang may nakatakdang cleaner para doon. Hindi nakipagtalo si Eric. Bagkus, ginawa niya ang trabaho at tiniyak na malinis ang bawat sulok bago umalis.
Hindi lang paglilinis ng labi ang karaniwang ibinibigay na dagdag na trabaho ni Mike kay Eric. Minsan ay pinag-o-overtime pa siya nang hindi man lamang binibigyan ng abiso ng mas maaga. Dumating ang pagkakataon na halos 3 gabi nang hindi nakakauwi si Eric sa oras. At iniintindi niya ang maaaring iniisip ng kanyang anak. Isang beses, pinatayo siya ni Mike sa entrance ng opisina kahit malakas ang ulan. Sinubukan niyang magpalit ng pwesto kahit sandali upang hindi mabasa. Ngunit pinagsabihan siya ni Mike ng, "Wala kang karapatang umalis dyan. Kung ayaw mo, mag-resign ka." Kahit hirap, hindi pinatulan ni Eric ang galit ni Mike. Natutunan niyang magtimpi para mapanatili ang kanyang trabaho dahil alam niyang nakaasa si Rhea sa kanya. Sa kabila ng mga ginagawa ni Mike, nananatili si Eric na pasensyoso at mapagpakumbaba. Hindi siya kailanman sumagot ng pabalang kahit na paulit-ulit na siyang inaabuso ng kanyang supervisor. Pinipilit niyang intindihin ang ugali ni Mike at iniisip na baka mayroon din itong sariling pinagdaraanan. "Hindi ko magagawa to kung mawawalan ako ng trabaho," palaging sinasabi ni Eric sa sarili. Tuwing mapapagod siya o madadagdagan ang hirap ng trabaho, naiisip niya si Rhea, ang kanyang maliit na anak na palaging ngumiti tuwing uuwi siya. Ang mga simpleng salita ni Rhea, tulad ng, "Papa, salamat po sa lahat ng ginagawa niyo para sa akin," ang nagbibigay kay Eric ng lakas upang magpatuloy. Sa tuwing napapagod si Eric, iniisip niya ang kanyang misyon para kay Rhea. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang masayang mukha ng kanyang anak tuwing may dalang pasalubong mula sa trabaho. Kahit isang maliit na piraso ng candy o isang simpleng kwento mula sa opisina, nagiging sapat na dahilan iyon upang mapasaya si Rhea. May pagkakataon ding gusto ng sumuko ni Eric sa kanyang trabaho dahil sa pagod at galit kay Mike. Ngunit kapag naiisip niya ang buhay, nakakaharapin ng kanyang anak kung mawawalan siya ng trabaho, napipilitan siyang magpatuloy. Alam niya na ang bawat pawis at hirap na kanyang pinagdadaanan ay para sa mas maliwanag na kinabukasan ng kanyang anak. Patuloy na bumangon si Eric araw-araw, kahit na paulit-ulit siyang hinaharap ng mga parehong hamon. Hindi niya iniisip ang sarili niyang pagod, bagkus ay ang kaligayahan at kaligtasan ni Rhea. Sa bawat oras ng kanyang trabaho, dalangin niya na balang araw ay magkaroon din siya ng pagkakataon na makalaya mula sa ilalim ng pamamahala ni Mike. Sa kabila ng lahat ng hamon, nanatiling buo ang tiwala ni Eric sa Diyos at sa sarili niyang kakayahan. Alam niyang darating din ang araw na magbabago ang kanilang sitwasyon at handa siyang maghintay para sa pagkakataong iyon. Isang hapon na tila karaniwang araw sa trabaho ni Eric. Tulad ng dati, naka-duty siya sa entrance ng malaking gusali ng kumpanya. Binabantayan ang pagpasok at paglabas ng mga empleyado at bisita. Mainit ang panahon at halos kaunti lamang ang mga tao sa paligid. Habang iniikot niya ang kanyang mata sa paligid upang masigurado ang seguridad, napansin niya ang isang grupo ng 3 kalalakihan na kahina-hinala ang kilos sa kalapit na parking lot. Sa una, inisip niyang maaaring mga bagong bisita lamang ang mga ito. Ngunit nang makita niyang may dalang mga patalim ang isa sa kanila, agad siyang nakaramdam ng kaba. Tinitigan niyang mabuti ang grupo at sa kanyang gulat, nakita niyang hawak nila ang braso ng isang batang babae na umiiyak. Ang bata ay kasing edad ng kanyang anak na si Rhea, 8 taong gulang at halatang takot na takot. Napatigil si Eric at sinuri ang sitwasyon. Nakita niyang pilit na hinahablot ng isa sa mga lalaki ang bag ng bata habang hawak naman ng isa pa ang braso nito. Ang ikatlong lalaki ay nagmamasid sa paligid, tila naghahanap kung may makakakita sa kanilang ginagawa. Walang ibang tao sa malapit maliban kay Eric na nasa dulo ng parking lot. Napaisip siya kung ano ang dapat niyang gawin. Alam niyang mapanganib ang sitwasyon. Wala siyang baril o anumang sandata at tila armado ang mga hold-upper. Ngunit sa kabila ng panganib, hindi siya nagdalawang isip. Ang mukha ng bata ay nagpapaalala sa kanya ng anak niyang si Rhea at hindi niya kayang tumalikod sa ganoong sitwasyon.
Habang nakaposisyon ang mga hold-upper, dahan-dahang lumapit si Eric, tinatantiya ang kanilang galaw. Nang makalapit siya ng sapat, sumigaw siya ng malakas, "Bitawan niyo ang bata." Nagulat ang mga lalaki at pansamantalang nabitiwan ang braso ng bata. Tumakbo ang bata palapit sa kanya, ngunit nahabol ito ng isa sa mga hold-upper. Agad na tumakbo si Eric upang harangin ang lalaki at nagkaroon sila ng sagupaan. Kahit mas malaki ang mga hold-upper at mas armado, ginamit ni Eric ang kanyang lakas at bilis upang ipagtanggol ang bata. Sinipa niya ang isang hold-upper na may hawak na patalim, ngunit nasugatan ang kanyang braso sa labanang iyon. Sa kabila ng sakit, hindi siya sumuko. Hinila niya ang bata at itinulak ito papunta sa ligtas na lugar sa likod ng isang kotse. Nakita ng ibang hold-upper ang determinasyon ni Eric at nagdesisyong tumakas bago pa dumating ang pulis. Pagod at sugatan, tinulungan ni Eric ang batang babae at sinigurado niyang wala itong natamong pinsala. "Huwag kang mag-alala, ligtas ka na," sabi niya habang pinapahid ang luha ng bata. Matapos ang insidente, dumating ang mga security personnel ng kumpanya pati na rin ang mga pulis. Habang kinukwento ni Eric ang pangyayari sa mga opisyal, narinig niyang tinawag ng isa sa mga dumating na gwardiya ang bata sa pangalang Rose. Agad na tumakbo ang isang lalaki papunta kay Rose. Niyakap ito ng mahigpit at nagsimula itong umiyak sa labis na pagkabahala. Ang lalaking iyon ay si Andre, ang CEO ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Eric. "Salamat sa Diyos, ligtas ka," sabi ni Andre habang tinatapik ang likod ni Rose. Nang marinig ni Andre ang pangalan ni Eric mula sa ibang gwardiya, lumapit siya rito. "Ikaw ba ang nagligtas sa anak ko?" tanong ni Andre habang nakatingin sa sugat sa braso ni Eric. Tumango si Eric, bahagyang nahihiya sa pansin ng lahat. Hindi alam ni Eric na ang kanyang simpleng hangaring tumulong ay magiging daan upang makilala niya ang isa sa pinakamahalagang tao sa kumpanya. Ngunit para kay Eric, hindi mahalaga kung sino ang bata o kung sino ang kanyang ama. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang makitang ligtas si Rose at maibalik ito sa kanyang pamilya. Bago siya umuwing gabing iyon, dinala muna si Eric sa klinik ng kumpanya upang gamutin ang kanyang sugat. Habang inaayos ang kanyang sugat, paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Ang mukha ni Rose ay tila nagbabalik sa kanyang isip, kasabay ng mukha ni Rhea. Hindi niya maiwasang magpasalamat na naging ligtas ang lahat, kahit na muntik na siyang mapahamak. Habang papalabas ng kumpanya, nakita niya si Rose na nakangiti sa kanya mula sa kotse ng kanyang ama. "Salamat po, kuya," sigaw ng bata. Tumango si Eric, ramdam ang kakaibang init ng kaligayahan sa kanyang puso. Alam niyang ginawa niya ang tama, hindi lamang bilang isang security guard, kundi bilang isang tao. Kinabukasan pagkatapos ng insidente, tumawag ang opisina ng HR ni Eric para ipaalam na nais siyang makausap ni Andre, ang CEO ng kumpanya. Hindi maiwasan ni Eric ang mag-alala habang pumapasok sa opisina ng mataas na opisyal. Bagamat alam niyang ginawa niya ang tama, hindi niya alam kung ano ang magiging epekto nito sa kanyang trabaho. Sa loob ng opisina, sinalubong siya ng malugod ni Andre. Kasama nito ang anak niyang si Rose na tumakbo agad palapit kay Eric. "Kuya Eric, salamat po ulit sa pagligtas sa akin," sabi ni Rose habang mahigpit na yumakap sa kanya. Ngumiti si Eric, bahagyang nahihiya, ngunit ramdam niya ang init ng pasasalamat ng bata. Nagpasalamat si Andre ng taos-puso. "Eric, hindi ko alam kung paano ko masasabi ng sapat ang pasasalamat ko sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Rose." Halata sa tinig ni Andre ang halo-halong emosyon ng pasasalamat at pag-aalala para sa anak. Pinuri niya ang tapang ni Eric, hindi lamang bilang isang empleyado, kundi bilang isang tao. "Hindi lahat ng tao ay gagawin ang ginawa mo. Ang kumpanya ay hindi makakalimot sa kabutihang loob mo." Bilang bahagi ng kanyang pasasalamat,
Sinabi ni Andre na sasagutin ng kumpanya ang pagpapagamot ni Eric sa kanyang sugat. Inialok din niya si Eric ng isang bagong pwesto bilang bahagi ng internal security team ng opisina. Mas ligtas ito kumpara sa kanyang kasalukuyang pwesto sa entrance at may mas mataas na sweldo. Mula noon, naging mas malapit si Rose kay Eric. Sa tuwing sumasama siya sa kanyang ama sa opisina, madalas niyang hanapin si Eric sa security room. "Kuya Eric, ikaw ang paborito kong tao dito," sabi ni Rose minsan, habang dinalhan siya ng chocolate bar bilang pasasalamat. Ang bawat kwento ni Eric tungkol kay Rose ay palaging inaabangan ni Rhea tuwing umuuwi siya. "Papa, gusto ko rin pong makilala si Ate Rose," sabi ni Rhea, habang nakangiti at puno ng kagalakan. Para kay Eric, ang makita ang saya ng kanyang anak ay sapat na upang maibsan ang hirap ng araw-araw. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagkakaroon ng ugnayan ang pamilya ni Andre kay Eric at Rhea. Isang araw, ipinadala ni Andre ang ilang personal na regalo para kay Rhea, kabilang ang mga laruan at bagong aklat. Tuwang-tuwa si Rhea, lalo na nang malaman niyang galing ito kay Rose. "Papa, ang bait po nila," sabi niya, habang hawak ang bagong libro na may mga makukulay na larawan. Minsan ay inimbitahan ni Andre sina Eric at Rhea para sa isang simpleng salo-salo sa kanilang bahay. Bagamat nag-aalangan si Eric dahil sa malaking agwat ng kanilang estado sa buhay, pinaalalahanan siya ni Rhea na mahalaga rin ang magkaroon ng mga bagong kaibigan. Sa bawat pagdalaw ni Rose kay Eric at sa unti-unting pakikisalamuha ni Andre sa kanila, mas lumalalim ang tiwala sa pagitan ng dalawang pamilya. Para kay Eric, ito ay isang bihirang pagkakataon na makita ang sarili at si Rhea na bahagi ng isang mas malaking komunidad. Sa tuwing magkakaroon ng panahon si Andre na makausap si Eric, laging nagtatanong ang CEO tungkol sa pamilya ni Eric, partikular na ang kondisyon ni Rhea. "Napakabuti mong ama, Eric," sabi ni Andre sa isang pagkakataon. "Hindi madaling itaguyod ang pamilya, lalo na sa sitwasyon ninyo. Ngunit ginagawa mo ito ng may dignidad. Hanga ako sa iyo." Para kay Eric, ang mga salitang iyon ay higit pa sa anumang material na pasasalamat. Ang mga sumunod na linggo ay naging mas magaan para kay Eric. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga biglaang utos ni Mike. Dahil sa bagong pwesto niya, mas malinaw ang kanyang mga tungkulin at mas maayos ang pamamahala ng kanyang oras. Naging madalas ang mga ngiti ni Rhea tuwing kwinikwento ni Eric ang mas mabuting takbo ng kanyang trabaho. Ang relasyon ni na Andre, Rose, Eric at Rhea ay naging patunay na minsan. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, may mga pagkakataon ng pag-asa at kabutihan na hindi inaasahan. Ngunit habang tila gumaganda ang kanilang buhay, hindi alam ni Eric na may paparating pang malaking pagsubok na susubok sa kanyang lakas at katatagan bilang isang ama. Isang malamig na gabi, abala si Eric sa kanyang bagong pwesto sa loob ng gusali ng kumpanya. Hindi niya alam na may plano ang kanyang anak na si Rhea, kasama ang tiyuhin nito, na sorpresahin siya. Matagal nang hindi nakakapunta si Rhea sa opisina ng kanyang ama, kaya't sabik siyang makita ito sa lugar na laging ikinukwento ni Eric. Habang papalapit ang sasakyan nila sa gusali, masiglang kinausap ni Rhea ang kanyang tiyuhin. "Tito, gusto ko pong makita si Papa habang nagtatrabaho. Lagi po niyang sinasabi na gusto niyang ipakita sa akin kung paano siya nagtatrabaho para sa atin." Ngumiti ang tiyuhin niya, nakaisa rin sa sorpresa, at nagmaneho papasok ng parking area. Binuhat niya si Rhea mula sa sasakyan patungo sa entrance, kung saan bumati sa kanila ang isa sa mga gwardya. "Andyan po ba si Eric?" tanong ng tiyuhin. "Ah, nasa likod po siya, pero baka abala ngayon," sagot ng gwardya. Pagkapasok nila sa lobby, naroon si Mike, ang dating supervisor ni Eric na ngayon ay binigyan ng mas mababang posisyon dahil sa desisyong ginawa ni Andre. Napansin agad ni Mike ang pagdating ng dalawang bisita at lumapit.
tila iritado na agad. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ito lugar para sa mga bisita sa ganitong oras. Tanong nito ng pasigaw. Ngumiti ang tiyuhin ni Rhea at mahinahong sumagot. Dumating lang kami para sorpresahin si Eric. Anak niya itong kasama ko. Hindi natuwa si Mike. Ramdam niya ang pagkamuhi kay Eric mula nang maalis siya sa posisyon bilang supervisor. At ngayon ay tila naghahanap siya ng pagkakataong makaganti. Napansin niya ang wheelchair ni Rhea. At sa halip na magpakita ng respeto, nagsimula siyang magtaas ng boses. Hindi ito playground para sa mga ganito. Sinong may sabi na pwede kayong pumasok nang walang paalam? Nagulat si Rhea sa tono ni Mike at nagumpisang maiyak. Hindi pa roon natapos ang galit ni Mike. Sa isang iglap, sinipa niya ang gulong ng wheelchair ni Rhea, dahilan upang ito'y mabuwal. Ang ilang bahagi ng wheelchair ay nasira. Iniwan si Rhea na nakaupo sa sahig, umiiyak sa takot at kahihiyan. Alam mo, Eric's kid ka nga, pabigat. Sigaw pa ni Mike bago tumalikod. Narinig ni Andre ang kaguluhan habang pababa siya mula sa opisina. Nang makita ang eksena, kumulo ang dugo niya. Agad siyang lumapit kay Rhea at tinulungang itayo ang bata. Ano ang nangyayari rito? Tanong niya, puno ng awtoridad. Halos hindi makasagot si Mike, ngunit kitang-kita ni Andre ang nasirang wheelchair at ang umiiyak na si Rhea. Sinira niya po ang wheelchair ko. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Rhea habang pinapahid ang luha. Nagagalit po siya sa amin. Hindi na nagdalawang isip si Andre. Agad niyang tinawag ang head ng security at sinabi, tanggalin si Mike sa trabaho. Ngayon din, ayoko nang makita ang taong ito sa alinman sa aking mga gusali. Hindi nakapagsalita si Mike at napayuko na lamang. Alam niyang wala na siyang magagawa. Matapos ang insidente, dinala ni Andre si Rhea sa opisina upang kalmahin ito. Habang hinahanda ang mga papeles para sa bagong wheelchair na ibibigay niya kay Rhea, kinausap niya ang bata. Rhea, alam mo ba na ang tatay mo ang nagligtas sa anak ko? Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ngayon si Rose. Namangha si Rhea sa narinig at ngumiti ng mahina. Talaga po? Sabi ko na po, mabait si Papa. Ngumiti si Andre at sinabing, napakabuting tao ng tatay mo, kaya't kahit anong mangyari, tandaan mong napaka-espesyal mo sa kanya. Kana. Sa puntong iyon, dumating si Eric, hiningal sa pagtakbo mula sa kanyang pwesto. Rhea, anong nangyari? Tanong niya nang makita ang anak sa opisina ni Andre. Agad niyang niyakap si Rhea na umiiyak pa rin. Sinabi ni Andre ang nangyari at kitang-kita sa mukha ni Eric ang galit at pag-aalala. Ngunit bago siya makapagsalita, sinabi ni Andre, huwag kang mag-alala Eric, ang taong gumawa nito ay wala na rito. Wala na kayong dapat alalahanin. Habang pauwi sila ng gabing iyon, dala ni Rhea ang ngiti sa kanyang muka sa kabila ng nangyari. Papa, ang sabi po ni Sir Andre, ikaw daw po ang nagligtas kay Ate Rose. Totoo po ba yon? Tumango si Eric at ngumiti. Oo anak, ginawa ko lang kung ano ang tama. Sa puntong iyon, naramdaman ni Eric ang kakaibang saya. Hindi lamang dahil sa proteksyon at respeto na ipinakita ni Andre, kundi dahil nakita niyang ang kanyang anak ay masaya at mas ligtas na ngayon. Sa kabila ng hirap at hamon, naramdaman ni Eric na ang bawat sakripisyo niya ay nagbunga. Ngunit alam niyang ang kanilang laban sa buhay ay hindi pa tapos. Marami pa silang haharapin, ngunit sa gabing iyon, ramdam niya ang liwanag ng pag-asa. Ang insidente noong gabing sinaktan si Rhea ay nagdala ng malaking pagbabago sa buhay nila ni Eric. Sa araw na sumunod, matapos ang insidente, pinatawag si Eric sa opisina ni Andre. Tahimik na umupo si Eric sa harap ng CEO, hindi pa rin alam ang eksaktong dahilan ng pagtawag sa kanya. Eric, sabi ni Andre, habang nakangiti at nakatingin sa kanya, hindi sapat ang pasasalamat na naibigay ko sa iyo sa lahat ng ginawa mo para kay Rose at sa iyong pagiging isang halimbawa sa integridad at dedikasyon. Tumango si Eric, ngunit halata sa mukha niya ang pagkagulat
nang marinig ang sumunod na sinabi ni Andre. Simula ngayon, ikaw na ang bagong supervisor ng internal security team. Alam kong magagamit mo ang iyong tapang, disiplina at malasakit sa posisyong ito. Hindi agad nakapagsalita si Eric. Nanatili siyang nakaupo, hindi makapaniwala sa narinig. Sir, salamat po. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Ngumiti si Andre. At dahil dyan, nararapat ka sa mas maganda pang oportunidad. Kasabay ng promosyon ni Eric ay ang pangako ni Andre na bibigyan si Rhea ng bagong wheelchair at tulong sa pangangalaga nito. Isang linggo matapos ang insidente, dumating ang isang espesyal na demotor na wheelchair para kay Rhea na ginawa upang mas maging maginhawa at ligtas siya sa paggalaw. Maluha-luhang tiningnan ni Eric ang anak niyang masayang sinusubukan ang bagong wheelchair. Papa, ang ganda po. Kaya ko na pong maglibot ng mag-isa. Masiglang sabi ni Rhea. Anak, yan ang nararapat sa'yo. Sagot ni Eric habang yakap ang anak. Ngunit hindi lang doon natapos ang tulong ni Andre. Nakahanap siya ng mas magandang bahay para kina Eric at Rhea. Malapit sa eskwelahan ng bata at sa trabaho ni Eric. Ang bahay ay simple ngunit maayos. May maliit na hardin sa harap at maluwag na espasyo para kay Rhea na malayang makagalaw gamit ang kanyang bagong wheelchair. Ang bagong bahay at wheelchair ay nagbigay kay Rhea ng kumpiyansa at kaligayahan. Ngunit higit sa lahat, ang pagkakaroon niya ng bagong kaibigan ang nagdala ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Simula nang dumalaw si Rose upang humingi ng tawad sa nangyari, hindi na ito nawala sa tabi ni Rhea. Magkasama nilang ginugugol ang kanilang oras sa pagbabasa ng mga libro, pagguhit at paglalaro sa hardin. Sa kabila ng magkaibang estado nila sa buhay, hindi iyon naging hadlang para maging matalik silang magkaibigan. Ate Rose, salamat po sa lahat. Ang saya po na may kaibigan akong tulad nyo. Sabi ni Rhea minsan habang hawak ang kamay ni Rose. Ngumiti si Rose. Ikaw ang paborito kong kaibigan, Rhea. Ang bait-bait mo at ang tapang mo. Ang kanilang pagkakaibigan ay hindi lang nagbigay ng kasiyahan kay Rhea, kundi pati kay Eric. Madalas niyang nakikita ang dalawa na tumatawa at nagkukulitan. At napapaisip siya kung paano ang simple, ngunit malalim na pagkakaibigan ay nagbigay ng liwanag sa kanilang buhay. Sa kanyang bagong posisyon bilang supervisor, naging halimbawa si Eric sa iba pang empleyado ng kumpanya. Ang kanyang kwento ng pagsusumikap, pagiging marangal, at pagmamalasakit sa kanyang anak ay naging usap-usapan sa opisina. Alam niyo ba, single father si Sir Eric? Napakagaling niyang tao, kahit napakaraming problema. Sabi ng isang empleyado sa kanilang kapehan. Hanga ako sa kanya. Dagdag ng isa pa. Lagi niyang inuuna ang anak niya, pero ang sipag niya sa trabaho. Sana lahat ng boss ganun. Hindi maikakaila ang respeto at paghanga na natanggap ni Eric mula sa kanyang mga kasamahan. Ginamit niya ang pagkakataon upang turuan ang kanyang mga tauhan ng tamang disiplina, pagiging patas, at malasakit sa kapwa. Sa mga sumunod na buwan, naging mas maayos ang buhay ng pamilya ni Eric. Ang bagong bahay, mas mataas na sahod, at pagkakaibigan ni Rhea at Rose ay tila pahiwatig ng bagong simula para sa kanila. Ngunit higit sa lahat, natutunan ni Eric na ang bawat hirap at sakripisyo ay may kapalit na masayang bukas. Habang tinitingnan niya si Rhea at Rose na naglalaro sa hardin ng kanilang bagong bahay, napabuntong hininga siya. Salamat Diyos ko, bulong niya. Alam niyang hindi pa tapos ang kanilang kwento. Ngunit sa bawat hakbang, alam niyang mas maliwanag na ang landas na kanilang tinatahak. Ang pagkakaibigan ni Rhea at Rose ay naging pundasyon ng mas maliwanag na kinabukasan para sa kanilang dalawa. Simula nang magsimula silang magkasama, halos hindi na mapaghiwalay ang dalawa, anuman ang kanilang ginagawa, mula sa paglalaro sa bahay hanggang sa pag-aaral. Sa bawat pagkakataon, mas tumitibay ang kanilang ugnayan,
hindi lamang bilang magkaibigan, kundi bilang magkasangga sa bawat hamon na dumarating. Tuwing Sabado, makikitang magkasama sina Rhea at Rose sa hardin ng bagong bahay nina Eric at Rhea. Nagtatawanan sila habang tinutulungan ni Rose si Rhea sa pagguhit. "Ang ganda ng mga bulaklak na iginuhit mo, Rhea," papuri ni Rose. "Ang galing mo talagang gumamit ng kulay." "Salamat, Ate Rose. Ikaw kasi ang nagturo sa akin kung paano mag-blend ng mga kulay," sagot ni Rhea habang namumula ang pisngi sa saya. Bukod sa kanilang mga libangan, magkasama rin silang nag-aaral. Kapag may mahirap na aralin sa matematika, nandyan si Rose upang gabayan si Rhea. Tinuruan din niya ang kaibigan na magtiwala sa sarili tuwing nahihirapan ito sa mga pagsusulit. "Rhea, kaya mo yan. Alam kong mas magaling ka kaysa iniisip mo," sabi ni Rose habang inaabutan si Rhea ng notebook na puno ng mga halimbawa. Sa kabila ng kanyang kondisyon, hindi nagpahuli si Rhea sa pag-aaral. Palaging mataas ang kanyang marka sa klase at madalas siyang pinupuri ng kanyang mga guro. "Napakatalino mo, Rhea," sabi ng isa sa kanyang mga guro. "Hindi lang sa akademiko, kundi pati sa pakikitungo mo sa iyong mga kaklase." Ang papuri mula sa kanyang mga guro ay hindi lamang nagpapalakas ng loob ni Rhea, kundi lalo rin siyang hinahangaan ni Rose. "Sabi ko na nga ba, ikaw ang pinakamatalino kong kaibigan." Biro ni Rose, ngunit totoo ang bawat salita. Ang kasipagan at determinasyon ni Rhea ay nagsilbing inspirasyon, hindi lamang kay Rose kundi pati na rin sa iba nilang kaklase. Sa maraming pagkakataon, si Rose ang naging tulay upang magkaroon si Rhea ng tiwala sa sarili. Isang araw, inimbitahan si Rhea na sumali sa isang inter-school art competition. Noong una, nagdalawang isip siya. "Ate Rose, paano kung hindi magustuhan ang gawa ko?" tanong niya habang kinakabahan. "Rhea, hindi mahalaga kung manalo ka o hindi," sagot ni Rose habang hawak ang kamay ng kaibigan. "Ang mahalaga, ipakita mo kung ano ang kaya mo. Lagi mong tatandaan, hindi kailangang perpekto. Ang maglakas loob ay sapat na para patunayan kung gaano ka kahusay." Sa huli, sumali si Rhea sa kompetisyon at hindi lamang niya nakuha ang pangalawang pwesto, kundi nakakuha rin siya ng bagong kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Ipinakita ni Rose kay Rhea na ang mga limitasyon ay nasa isip lamang at kaya niyang abutin ang anumang kanyang naisin. Hindi lamang si Rhea at Rose ang naging magkasangga, pati ang kanilang mga pamilya ay naging malapit sa isa't isa. Sa tuwing may espesyal na okasyon tulad ng kaarawan ni Rose o ni Rhea, palaging pinagsasama ni na Andre at Eric ang kanilang pamilya. Sa mga ganitong pagtitipon, madalas na masaya ang kwentuhan. Si Andre, kahit abala sa trabaho, ay naglalaan ng oras upang kumustahin si Rhea. "Napakasipag mo sa pag-aaral, Rhea. Siguradong malayo ang mararating mo," sabi niya minsan habang nakangiti. Hindi naman magpapahuli si Eric sa pagbibigay ng papuri kay Rose. "Napakabuting bata mo, Rose. Salamat at nandyan ka palagi para kay Rhea," sabi niya habang patagong pinapahid ang luhang dulot ng tuwa. Sa mga pagkakataong ito, naging malinaw kay Eric na hindi na lamang sila mag-ama. May mas malaki silang pamilya na nagmamalasakit at sumusuporta sa kanila. Habang lumalaki si Rhea, napansin ni Eric na nag-iba ang pananaw nito sa buhay. Kung dati ay nahihirapan siyang harapin ang mga negatibong komento ng ibang tao tungkol sa kanyang kalagayan, ngayon ay mas naging positibo siya. "Papa, hindi ko na iniisip ang mga sinasabi nila," sabi ni Rhea minsan. "Ang mahalaga, ginagawa ko ang makakaya ko para maging masaya." Malaki ang naging bahagi ni Rose sa pagbabagong ito. Sa bawat hakbang, tinuruan niya si Rhea na huwag magpaapekto sa mga negatibong opinyon at palaging tingnan ang magagandang aspeto ng buhay. Lumaki si Rhea na puno ng determinasyon, pagmamahal at tiwala sa sarili. Bagay na naging inspirasyon hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa kanya. Ang pagiging magkasangga ni na Rhea at Rose ay hindi lamang nagbigay ng kasiyahan sa kanilang kabataan.
Ito rin ang nagbigay daan para sa mas matibay na pundasyon ng kanilang mga pangarap. Sa bawat kwento ng kanilang pagkakaibigan, makikita ang halaga ng suporta, pagmamahal, at pagtitiwala sa isa't isa. Ngunit habang papalapit sila sa mas masalimuot na yugto ng kanilang buhay, alam nilang mas marami pang hamon ang naghihintay. At sa bawat hamon, ang kanilang pagkakaibigan ang magsisilbing liwanag sa gitna ng dilim. Ang pagpasok sa kolehiyo ni Rhea at Rose ay nagdala ng panibagong kabanata sa kanilang buhay. Bagamat sabik silang mag-aral sa isang prestihiyosong unibersidad, hindi nila inaasahan na magiging mahirap ang daan tungo sa tagumpay. Ang mas malawak na mundo ng kolehiyo ay puno ng mga tao na may kanya-kanyang pananaw sa buhay. Hindi lahat ay mabuti at hindi lahat ay makatarungan. Si Rhea, sa kabila ng kanyang determinasyon at talino, ay agad na napansin ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang kondisyon. Sa unang linggo pa lamang ng klase, narinig na niya ang bulong-bulungan ng iba sa likod niya. Hindi ba siya nahihirapan pumasok araw-araw? Bulong ng isang estudyante habang nakatingin sa wheelchair ni Rhea. Siguro may special treatment yan mula sa mga professor. Dagdag pa ng isa na may halong pangungutya sa boses. Sa simula, binaliwala ni Rhea ang mga ito. Ngunit habang tumatagal, naging mas lantaran ang pangungutya ng ilang kaklase. Isang araw, habang nasa koridor siya, sinadya ng isang grupo ng mga estudyante na tumawa ng malakas habang dumadaan siya. Baka magising si Sleeping Beauty sa pagdaan niya. Biro ng isa habang humahagik-hik. Masakit para kay Rhea ang ganoong klaseng pagtrato, ngunit pilit niyang nilalabanan ang kanyang emosyon. Tuwing uuwi siya, ngingiti siya sa harap ni Eric at sasabihing, "Papa, okay lang po ako." Ngunit sa loob-loob niya, tila nadudurog ang kanyang kumpiyansa. Habang si Rhea ay tinutokso dahil sa kanyang kondisyon, si Rose naman ay nakaranas ng inggit mula sa ilang estudyante dahil sa kanyang yaman. Ang kanyang kotse, designer bags, at branded na damit ay naging mitya ng malisyosong chismis sa campus. Alam mo, binili lang ni Rose ang grades niya. Bulong ng isang kaklase sa likuran niya habang nasa library. Lahat ng bagay sa kanya binibigay ng daddy niya. Hindi naman siguro siya nagsusumikap. Sagot ng isa pa. Bagamat sanay si Rose na nakakarinig ng ganitong uri ng mga komento, naapektuhan pa rin siya, lalo na't alam niyang pinaghihirapan niya ang lahat ng kanyang ginagawa. Isang araw, sinadya ng ilang estudyanteng itulak ang kanyang mga gamit mula sa mesa, dahilan upang magkalat ang mga libro at papel niya sa sahig. "Oops, sorry, hindi namin sinasadya," sarkastikong sabi ng isa habang naglalakad palayo. Sa kabila ng mga hamong ito, ang pagkakaibigan ni Rhea at Rose ang naging pinakamalaking sandigan nila. Tuwing may masamang araw si Rhea, si Rose ang una niyang tinatakbuhan. "Ate Rose, hindi ko na po kaya," sabi ni Rhea minsang umiyak siya sa loob ng cafeteria. "Rhea, kaya mo. Alam kong mas malakas ka kaysa iniisip mo," sagot ni Rose habang hinahawakan ang kamay ni Rhea. "Huwag mong hayaan na sirain nila ang araw mo. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa." Kapag naman si Rose ang may problema, si Rhea ang nagpapalakas ng loob niya. "Ate Rose, hindi po totoo ang sinasabi nila. Alam ko pong napakasipag mo. Huwag niyo pong pansinin ang mga tao na hindi naman kayo kilala." Ang kanilang pagsuporta sa isa't isa ay nagbigay sa kanila ng lakas upang harapin ang bawat hamon. Sa tuwing tinutokso si Rhea, natutunan niyang ngumiti at huwag magpaapekto. Tuwing sinasaktan si Rose ng chismis, natutunan niyang manindigan at ipakita na wala siyang kailangang patunayan. Sa kabila ng mga masasamang karanasan, pinili nilang mag-focus sa kanilang mga pangarap. Sumali sila sa iba't ibang organisasyon sa unibersidad, kung saan nakilala nila ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanila. Si Rhea ay naging miyembro ng art club, kung saan lumabas ang kanyang talento sa pagpipinta. Si Rose naman ay sumali sa student council, kung saan ginamit niya ang kanyang posisyon
upang ipaglaban ang mga karapatan ng mga estudyanteng tulad ni Rhea na may espesyal na pangangailangan. Hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang pananaw ng mga tao sa kanila. Ang mga dating nangungutya kay Rhea ay nagulat nang makita ang kanyang mga obra sa isang art exhibit ng universidad. Napakahusay niya, sabi ng isa. Ang mga chismis laban kay Rose naman ay unti-unting nawala nang mapansin ng iba ang kanyang dedikasyon bilang leader. Natutunan ni Rhea at Rose na ang mga hamon ay bahagi ng buhay. Ngunit sa bawat hamon, ang kanilang pagkakaibigan ang nagsisilbing ilaw na gumagabay sa kanila. Pinatunayan nila na hindi hadlang ang mga opinyon ng iba upang abutin ang kanilang mga pangarap. Isang gabi, habang nag-aaral sila sa bahay ni Rhea, napatingin si Rose sa kaibigan. Alam mo, Rhea, sobrang proud ako sa iyo. Hindi lahat ng tao kayang gawin ang nagagawa mo. Ngumiti si Rhea. Ate Rose, kung wala ka po, baka matagal na akong sumuko. Salamat po sa lahat. Sa bawat salitang iyon, naging malinaw na ang kanilang pagkakaibigan ay higit pa sa simpleng samahan. Ito ay isang pagkakaisang walang makakapaghiwalay. Habang papalapit sila sa pagtatapos ng kolehiyo, alam nilang mas marami pang hamon ang darating, ngunit handa silang harapin ito ng magkasama. Ang relasyon ni Andre at Eric ay unti-unting naging mas malapit mula nang iligtas ni Eric si Rose. Sa bawat pagtitipon ng kanilang pamilya, napansin ni Eric ang kakaibang kilos ni Andre. Madalas itong tahimik, malayo ang iniisip, at tila mas madalas mapagod kaysa dati. Bagamat palaging nakangiti si Andre sa harap ng lahat, ramdam ni Eric na may mabigat na dinadala ang CEO. Isang araw, matapos ang isang meeting sa opisina, napansin ni Eric na nanatili si Andre sa boardroom. Nakayuko at hawak ang ulo na tila nahihilo. Agad siyang lumapit upang alalayan ito. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Eric, puno ng pag-aalala. Tumango si Andre, ngunit kita sa kanyang muka ang pagod. Okay lang ako, Eric. Siguro napagod lang sa trabaho. Sagot niya, pilit na ngumiti. Ngunit hindi kumbinsido si Eric. Ilang araw matapos ang insidente, nagkaroon ulit sila ng pagkakataong mag-usap. Sa wakas, napilit ni Eric si Andre na magsabi ng totoo. Eric, simula ni Andre habang mabigat ang boses. May iniindang sakit ako. Matagal na. Hindi ko ito sinabi kahit kanino. Ni kay Rose. Nagulat si Eric, ngunit nanatili siyang kalmado. Bakit niyo po ito inililihim, sir? Paano kung kailanganin niyo ng tulong? Umiling si Andre. Ayokong mag-alala si Rose. Gusto kong maging malakas sa harap niya. Pero hindi ko maiwasang isipin ang kinabukasan niya kapag dumating ang araw na hindi na ako nandito. Sa mga sumunod na linggo, mas naging bukas si Andre kay Eric tungkol sa kanyang nararamdaman. Isang hapon, habang nagkakape sa opisina ni Andre, inamin nito ang matagal na niyang alalahanin. Eric, si Rose ang lahat sa akin. Ngunit hindi ko alam kung handa na siya sa mga hamon ng buhay kapag wala na ako. Napatigil si Eric. Alam niya kung gaano kamahal ni Andre ang kanyang anak at kung paano nito ginagawa ang lahat upang maibigay ang pinakamabuting buhay para kay Rose. Sir, malakas si Rose, sabi ni Eric. Nakikita ko sa kanya ang tapang at talino na hindi basta-basta matitinag. Hindi niyo kailangang mag-alala. Handa siya. Ngunit kahit ganoon, hindi mapigilan ni Andre ang magduda. Paano kung hindi sapat ang mga itinuro ko sa kanya? Paano kung hindi niya kayanin ang bigat ng responsibilidad na iiwan ko? Pinilit ni Eric na palakasin ang loob ni Andre. Sir, nakita ko kung paano niyo pinalaki si Rose. Napakabait at matatag ng anak ninyo. Kahit anong dumating na hamon, alam kong kakayanin niya dahil nariyan ang pundasyon na itinuro ninyo. Tumango si Andre, ngunit may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Salamat, Eric. Malaking bagay na malaman kong naniniwala ka sa anak ko. Isa ka ng parte ng pamilya namin at wala akong mas pinahahalagahan ngayon
kundi ang siguruhing magiging maayos si Rose. Ano man ang mangyari. Dahil sa payo ni Eric, nagdesisyon si Andre na unti-unting ihanda ang kanyang negosyo para sa hinaharap ni Rose. Sa tulong ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan, nagsimulang ayusin ni Andre ang mga dokumento ng kumpanya. Siniguro niyang magiging maayos ang transition ng pamamahala sakaling dumating ang panahon na kailangan na niyang iwanan ang kumpanya. Ipinasok niya si Rose sa iba't ibang leadership training programs upang masanay ito sa mga responsibilidad ng isang tagapamahala. Sa bawat hakbang, inalam niya kung handa na ba ang anak niya. Napansin ni Andre na kahit minsan ay nahihirapan si Rose, palagi itong nagsisikap at ginagawa ang lahat upang matuto. Ang mga sinabi ni Eric tungkol kay Rose ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Habang abala si Andre sa mga paghahanda para sa negosyo, mas naging malapit siya sa pamilya ni Eric. Madalas silang maghapunan ng magkasama at hindi maiwasan ni Andre na humanga kay Rhea. Eric, ang ganda ng pagpapalaki mo kay Rhea. Napakatapang niya, tulad mo, sabi ni Andre isang gabi. Sir, malaking bagay po ang naging tulong ninyo sa amin, sagot ni Eric. Si Rose po ang isa sa pinakamalaking inspirasyon ni Rhea. Madalas nilang pag-usapan ang mga plano para sa kanilang mga anak. Sa bawat pagkakataon, naging malinaw na ang ugnayan nila ay higit na mas malalim kaysa dati. Hindi na lamang sila magkaibigan o magkapamilya sa trabaho. Naging bahagi na sila ng buhay ng isa't isa. Kahit na naging bukas si Andre kay Eric, nanatili pa rin ang lihim tungkol sa kanyang sakit kay Rose. Alam niyang darating ang tamang panahon upang sabihin ito, ngunit hindi pa siya handa. Eric, gusto ko pa siyang makitang mas maging matatag bago ko sabihin ang totoo, paliwanag niya. Tumango si Eric, nauunawaan ang bigat ng sitwasyon ni Andre. Sir, nandito lang kami para sa inyo. Hindi nyo kailangang harapin ito ng mag-isa. Sa mga panahong iyon, mas naramdaman ni Andre ang suporta at pagmamalasakit ng pamilya ni Eric. Sa kabila ng kanyang iniindang sakit, nagkaroon siya ng pag-asa at lakas upang ipagpatuloy ang kanyang laban. Hindi lamang para kay Rose kundi para rin sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay. Dumating ang araw na hindi na kayang itago ni Andre ang kanyang kondisyon kay Rose. Isang gabi, matapos ang hapunan, pinatawag niya si Rose sa kanyang opisina sa bahay. Halata sa mukha ni Andre ang bigat ng kanyang sasabihin, ngunit pilit niyang kinakalma ang sarili. Sa kabilang banda, si Rose ay nakaupo sa harap ng kanyang ama, nagtataka sa seryosong ekspresyon nito. Anak, simula ni Andre, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Napatigil si Rose at nakatingin ng diretso sa kanyang ama. Ano po iyon, Papa? Tanong niya, bahagyang kinakabahan. Huminga ng malalim si Andre bago tuluyang umamin. May iniindang sakit ang papa. Matagal ko na itong alam, pero hindi ko sinabi kahit kanino dahil ayokong mag-alala ka. Pero sa tingin ko, dapat mo na itong malaman. Natigilan si Rose. Sa unay, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Ako na nga lang po ang kasama ninyo. Hindi ko kayang makita kang mag-alala, anak, sagot ni Andre. Hawak ang kanyang kamay. Gusto kong makita kang masaya at malakas. Pero ngayon, gusto kong malaman mo dahil kailangan ko ng suporta mo. Sa mga sumunod na araw, hindi kaagad matanggap ni Rose ang narinig. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ideya na ang kanyang ama, na palaging matatag at malakas sa kanyang paningin, ay may iniindang seryosong sakit. Madalas siyang nagkukulong sa kwarto, umiiyak at iniiwasan si Andre. Kahit pilit siyang kinakausap nito, hindi pa rin siya makahanap ng tamang salita upang sabihin. Si Rhea ang nakapansin sa biglaang pagbabago ng ugali ni Rose. Ate Rose, okay ka lang ba? Tanong ni Rhea isang hapon habang magkasama sila sa bahay ni na Eric. Ngumiti si Rose, ngunit halata kay Rhea na ito'y pilit lamang. Okay lang ako, Rhea, sagot niya, ngunit hindi ito nakumbinsi. Alam mo ate, kahit ano pong nararamdaman mo,
pwede mo pong sabihin sa akin. Hindi po kita huhusgahan, sabi ni Rhea. Hawak ang kamay ni Rose. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Rose ang kanyang emosyon. Iyak siya ng iyak habang ikinukwento ang lahat kay Rhea. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Natatakot akong mawala si Papa, Rhea. Hinawakan ni Rhea ang kamay ni Rose at ngumiti. Ate Rose, matagal na po kayong nagpapalakas ng loob ko. Ngayon po, ako naman ang tutulong sa inyo. Alam ko pong mahal na mahal kayo ni Tito Andre at mas lalo po kayong kailangan niya ngayon. Pinilit ni Rhea na ipaintindi kay Rose na ang pag-iwas ay hindi solusyon. Kung ako po ang nasa kalagayan ni Tito Andre, mas gugustuhin ko pong makita na nandyan kayo para sa kanya. Kaya niyo po ito, ate. Napakatapang niyo. Ang mga salitang iyon ang tila nagbigay kay Rose ng bagong lakas. Kinabukasan, sa unang pagkakataon matapos ang pag-amin ng kanyang ama, bumaba si Rose mula sa kanyang kwarto at lumapit kay Andre. Papa, simula niya habang nakatingin sa kanyang ama na abala sa pagbabasa ng dokumento. Tumigil si Andre at tiningnan siya. Pasensya na po kung naging mahirap akong kausap nitong mga nakaraang araw. Pero gusto ko pong malaman ninyo na nandito lang ako para sa inyo. Ngumiti si Andre. At sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang hindi siya nag-iisa mula noon. Naging mas aktibo si Rose sa pag-aasikaso sa kanyang ama. Sinigurado niyang nasusunod nito ang mga payo ng doktor, pati na rin ang tamang oras ng gamot at pagkain. Kasama si Rhea, gumawa sila ng listahan ng mga bagay na maaaring makapagpasaya kay Andre upang maibsan ang stress nito. Papa, hindi pwedeng puro trabaho lang. Magpapahinga kayo, ha? Sabi ni Rose isang araw habang inaabot ang tsaa sa kanyang ama. Oo nga po, Tito Andre. Magkasama pa po tayo sa mas maraming panahon. Hindi pwedeng mawalan kami ng masayang moments kasama kayo. Dagdag ni Rhea na palaging may ngiti sa labi. Sa kabila ng bigat ng kanyang karamdaman, nahanap ni Andre ang bagong lakas mula sa suporta ng kanyang anak at ng pamilya ni Eric. Ang hamon na ito ay nagpatibay sa pagkakaibigan ni Rhea at Rose. Sa bawat pagkakataon na nadarama ni Rose ang panghihina, si Rhea ang nagiging lakas niya. Ate Rose, wag po kayong bibitaw. Hindi po madali, pero nandito po kami. Hindi kayo nag-iisa. Sabi ni Rhea sa isang gabi nang makitang umiiyak si Rose habang nag-aalala para sa kanyang ama. Rhea, salamat sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan ang lahat ng ito kung wala ka. Sagot ni Rose habang nakayakap kay Rhea. Ang kanilang pagkakaibigan ay hindi na lamang tungkol sa pagsuporta sa isa't isa sa magagandang panahon. Ngayon, ito ay naging mas malalim. Isang samahan na puno ng malasakit at pagmamahal na kahit ang pinakamalalaking hamon ay hindi nila hahayaang makapaghiwalay sa kanila. Habang nakikita ni Andre ang dedikasyon ni Rose sa kanya, napagtanto niya na tama ang kanyang naging desisyon na magtiwala sa anak. Ang dating alalahanin na hindi kaya ni Rose ang bigat ng responsibilidad ay napalitan ng tiwala. Isang gabi, habang nagpapahinga si Andre, tinawag niya si Eric. Eric, alam kong mahirap ang lahat ng ito, pero natutuwa ako dahil tama ang sinabi mo noon. Napakalakas ni Rose. Mas matibay siya kaysa sa inakala ko. Ngumiti si Eric. Sir, alam ko pong hindi kayo magkakamali sa pagpapalaki kay Rose. Lahat ng itinuro niyo sa kanya, dala-dala niya ngayon. Sa mga panahong iyon, mas nakita ni Andre ang halaga ng pamilya at pagkakaibigan. Sa kabila ng lahat ng kanyang iniinda, alam niyang hindi siya nag-iisa. At higit sa lahat, alam niyang naiwan niya sa mabuting kamay ang lahat ng bagay na pinakamahalaga sa kanya. Matapos ang maraming pagsubok na nalampasan ni Eric at ng kanyang pamilya, dumating ang isang panibagong hamon na muling yayanig sa kanilang tahimik na buhay. Isang gabi, habang nasa bahay sina Eric, Rhea at Rose na nagbabasa ng libro sa sala, may narinig silang malakas na kalabog mula sa labas. Agad na tumayo si Eric
puno ng kaba. Pagbukas niya ng pinto, bumulaga sa kanya ang dating supervisor na si Mike. May kasamang ilang lalaki na mukhang mga lasing. Si Mike, na dati nang sinisante dahil sa kanyang masamang ugali at pagmamalupit, ay tila hindi matanggap ang nangyari sa kanya. Sa kabila ng pagkakatanggal sa trabaho, bumalik ito upang maghiganti kay Eric. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nawalan ng trabaho at nasira ang buhay ko. Sigaw ni Mike habang lasing na lasing. Mike, umalis ka na. Ayokong lumala pa ito. Mariing sabi ni Eric habang sinisikap niyang kalmahin ang sitwasyon. Ngunit hindi sumuko si Mike. Nag-umpisa siyang magbanta. Akala mo ba tapos na ako sa'yo? Sisirain ko ang lahat ng meron ka ngayon. Nagdala ng gulo si Mike. Binasag niya ang mga paso sa harap ng bahay at sinira ang ilang gamit sa bakuran bago ito pumasok sa loob. Pinilit niyang alisin ang mga diploma ni Eric mula sa dingding at ibinato ang mga ito sa sahig. Kinabukasan, ang insidente ay umabot sa kumpanya. Maraming empleyado ang nakarinig ng ginawa ni Mike at agad na kumilos upang tumulong kay Eric. Isang grupo ng mga tauhan mula sa internal security team ang nagtungo sa bahay ni na Eric upang suriin ang mga pinsala at magbigay ng seguridad. Sir Eric, hindi namin hahayaang makalusot si Mike sa ginawa niya, sabi ng isa sa kanila. Agad nilang isinampa ang insidente sa legal department ng kumpanya na nagbigay ng tulong kay Eric para sa isang legal na kaso laban kay Mike. Sa suporta ng mga empleyado, mabilis na nakapagsumait si Eric ng reklamo laban kay Mike. Ang dating supervisor ay naharap sa maraming kaso, kabilang ang trespassing, harassment, at property damage. Sa araw ng pagdinig, dumagsa ang suporta para kay Eric. Maraming empleyado mula sa kumpanya ang dumalo upang magpakita ng kanilang pakikiisa. Ang ilan sa kanila ay nagbigay pa ng testimonya laban kay Mike na nagpatibay sa kaso. Mula pa noon, kilala na namin si Mike sa pagiging mapanakit at mapanira. Sabi ng isa sa mga empleyado, hindi niya nararapat na makalusot sa ginawa niya kay Sir Eric. Habang nakaupo si Eric sa courtroom, hindi niya mapigilang mapaluha sa dami ng mga taong nagpakita ng suporta. Hindi ko alam na ganito karami ang handang tumulong sa akin, bulong niya sa sarili. Sa huli, naipanalo ni Eric ang kaso. Ang mga naipong kaso laban kay Mike ay naging sapat upang siya'y makulong. Sa wakas, natapos na rin ang paghahabol ni Mike sa kanya. Hindi na siya makakapanakit pa ng ibang tao, sabi ni Eric nang siya'y makalabas ng korte. Pagkatapos ng lahat ng ito, bumalik si Eric sa kumpanya upang magpasalamat sa lahat ng tumulong sa kanya. Hindi ko magagawa ito kung wala kayo, sabi niya sa kanyang mga kasamahan. Maraming salamat sa inyong suporta. Ang insidenteng ito ay hindi lamang nagpatibay sa relasyon ni Eric sa kanyang mga kasamahan sa trabaho, kundi pati na rin sa kanyang paniniwala na maraming tao ang may malasakit sa kanya at sa kanyang pamilya. Habang pauwi isang gabi, habang naglalakad sina Eric at Rhea sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, tumingin si Eric sa kanyang anak. Anak, natutunan ko ngayon na hindi lahat ng laban ay kailangang harapin ng mag-isa. May mga tao talagang handang tumulong basta't magtiwala ka. Ngumiti si Rhea. Papa, kaya po siguro kayo tinutulungan nila kasi po kayo rin palaging tumutulong sa iba. Sa mga sumunod na araw, mas naging maayos ang buhay ni na Eric. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili siyang matatag dahil sa suporta ng kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kasamahan. Sa kanyang puso, alam niyang kaya nilang harapin ang anumang pagsubok basta't magkasama silang lahat. Ang pagtatapos sa kolehiyo ni na Rhea at Rose ay hindi lamang isang selebrasyon ng kanilang mga academic achievement, kundi isang patunay ng kanilang lakas, determinasyon, at pagkakaibigan na nagpanday sa kanilang tagumpay. Ang universidad na minsang naging hamon para sa kanila ay ngayon ay naging saksi sa kanilang malaking tagumpay. Sa araw ng kanilang graduation, nagtipon-tipon ang mga pamilya at kaibigan upang saksihan ang espesyal na okasyon.
Sa entablado, tinawag ang pangalan ni na Rhea at Rose bilang mga mag-aaral na nagtapos ng may mataas na karangalan. Si Rhea ay napili pa bilang isa sa mga tagapagsalita ng seremonya. Habang nakaupo sa harap ng entablado, naramdaman ni Rhea ang kaba. Ngunit nang makita niya ang kanyang ama, si Eric, na nakangiti at nanonood, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Tumayo siya sa mikropono at nagsimula. Hindi ko po alam kung mararating ko ang araw na ito kung hindi dahil sa suporta ng mga taong nasa paligid ko. Sa aking pamilya, lalo na kay Papa, at sa aking pinakamatalik na kaibigan na si Rose. Salamat po. Ang tagumpay kong ito ay hindi lamang sa akin, kundi sa atin. Nagpalakpakan ng buong auditorium at si Eric ay hindi napigilang magpunas ng luha ng kaligayahan. Sa likod ng entablado, niyakap ni Rose si Rhea. Sabi ko na, kaya mo. Abi niya. Tumawa si Rhea. Dahil sa'yo, Ate Rose. Pagkatapos ng graduation, unti-unting tinahak ni na Rhea at Rose ang kanika nilang landas. Si Rhea na may pagmamahal sa pagtuturo ay nagdesisyong maging guro para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Ginamit niya ang kanyang sariling karanasan bilang inspirasyon upang tulungan ang mga bata na tulad niya. Ang kanyang mga klase ay hindi lamang lugar ng pagkatuto, kundi isang ligtas na espasyo kung saan nararamdaman ng mga bata ang pagmamahal at pagkalinga. Alam nyo, hindi hadlang ang kahit anong kondisyon upang maabot ang inyong mga pangarap. Madalas niyang sinasabi sa kanyang mga estudyante. Sa tuwing nakikita niyang sumisigla ang mga bata dahil sa kanyang pagtuturo, pakiramdam niya ay natutupad ang misyon niya sa buhay. Samantala, si Rose naman ay unti-unting sumabak sa mundo ng negosyo. Sa tulong ng mga aral ng kanyang ama, naging mahusay siyang tagapamahala at sa kalaunan ay umupo bilang CEO ng kumpanya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mas naging matatag ang kumpanya at nagpatuloy ito sa paglikha ng positibong epekto sa lipunan sa pamamagitan ng mga proyekto para sa edukasyon at kalikasan. Ang tagumpay ni na Rhea at Rose ay hindi nagtagal na mapansin ng kanilang komunidad. Ang kwento ni Rhea na mula sa pagiging baldado hanggang sa pagiging isang matagumpay na guro ay naging inspirasyon sa mga magulang na may anak na may espesyal na pangangailangan. Maraming magulang ang lumapit sa kanya upang humingi ng payo. Paano po ninyo nagawa? Paano nyo napalaki ng napakabuti ang inyong anak? Tanong nila kay Eric. Sa bawat sagot niya, palaging naroroon ang pagmamalaki niya kay Rhea. Si Rose naman, bilang isang batang babaeng CEO, ay hinangaan ng mga kabataan, lalo na ng mga kababaihan. Ginamit niya ang kanyang posisyon upang magsimula ng scholarship programs para sa mga kabataang may ambisyon ngunit kapos sa pera. Ang edukasyon ang susi para baguhin ang ating kinabukasan. Madalas niyang sabihin sa kanyang mga empleyado at mga benepisyaryo. Isang gabi, nagdaos ng salo-salo ang pamilya ni na Eric at Andre upang ipagdiwang ang tagumpay ni na Rhea at Rose. Nasa maaliwalas na hardin ng bahay ni Andre ang lahat, puno ng mga ilaw at dekorasyong nagpapalakas ng masiglang damdamin. Habang kumakain, tumayo si Andre upang magbigay ng talumpati. Ang dalawang batang ito, si Rhea at Rose, ay patunay na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa talino o kakayahan, kundi pati sa tibay ng puso. Hindi lang nila nalampasan ang mga hamon ng buhay. Ginawa pa nilang inspirasyon ang kanilang kwento upang tumulong sa iba. Tumayo si Eric upang magbigay din ng salita. Salamat po sa inyong lahat. Hindi po namin narating ito kung wala ang inyong suporta. At sa inyo, Rhea at Rose, sobrang proud ako sa inyong dalawa. Patuloy lang kayo sa paggawa ng mabuti sa mundo. Sa pagtatapos ng gabi, nag-usap sina Rhea at Rose habang nakaupo sa ilalim ng isang puno sa hardin. Ate Rose, hindi ko po alam kung paano ko mararating ang tagumpay na ito kung wala kayo. Sabi ni Rhea habang nakatingin sa mga bituin. Ngumiti si Rose at niyakap si Rhea. Rhea, ako rin.
Hindi ko alam kung kakayanin ko ang lahat ng hamon kung wala ka. Salamat sa pagiging magkaibigan natin. Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang bunga ng kanilang pagsusumikap, kundi ng suporta ng kanilang pamilya at ng kanilang di matitinag na pagkakaibigan. Lumipas man ang panahon, napatunayan nilang ang pagkakaibigan nila ay isa sa pinakamalaking yaman na mayroon sila. Lumipas ang mga taon at ang buhay ni na Eric, Rhea, Rose at Andre ay puno ng pagbabago. Sa kabila ng mga unos at pagsubok na kanilang hinarap, dumating ang panahon na ang lahat ng kanilang sakripisyo at pagmamahalan ay nagbunga ng tunay na kaligayahan. Ang bawat isa sa kanila ay nakatagpo ng panibagong layunin sa buhay. Mga layuning mas lalong nagpatibay sa kanilang pamilya at pagkakaibigan. Ang araw ng kasal ni Rhea ay puno ng saya at pagmamahal. Sa isang simpleng simbahan, naglakad si Rhea patungo sa altar habang nakatingin si Eric, ang kanyang ama, na abot langit ang ngiti. Sa kabila ng mga hamon noong kabataan niya, ngayon ay nasaksihan ni Eric ang anak niyang baldado noon na masayang naglalakad gamit ang kanyang wheelchair, punong-puno ng tiwala sa sarili. Habang pinapanood ni Eric ang seremonya, hindi niya mapigilang maalala ang mga araw na hindi niya alam kung paano niya bubuhayin ang anak niya ng mag-isa. Ngayon, nasa harap niya si Rhea, maligaya at nagtatagumpay, kasama ang lalaking nagmamahal sa kanya ng buo at walang alinlangan. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon ng masayang salo-salo kung saan si Rose ang tumayong madrina ng bagong kasal. Hindi ko hahayaang wala akong papel sa buhay ng anak mo, Rhea. Biro ni Rose habang iniabot ang kanyang regalo. Tumawa si Rhea. Ate Rose, kahit kailan po, hindi mawawala ang lugar ninyo sa buhay ko. Ilang taon matapos ang kasal, nagkaroon si Rhea ng isang anak na lalaki na pinangalanan niyang Aaron bilang parangal sa kanyang ama. Nang unang beses na makita ni Eric ang kanyang apo, hindi niya mapigilang mapaluha. Hawak-hawak niya ang maliit na sanggol. Tila naaalala niya ang mga unang araw ni Rhea bilang isang sanggol. Napakaliit mo, Aaron, pero alam kong paglaki mo, magiging matapang at mabait ka, tulad ng nanay mo, sabi niya habang nakangiti. Si Rose, bilang madrina, ay laging present sa buhay ni Aaron. Alam mo, Aaron, ako ang magiging paborito mong ninang, sabi niya minsan habang binibili ang sanggol ng mga laruan. Si Aaron ay tila naging simbolo ng bagong simula para sa kanilang pamilya, na mas lalong nagpatibay sa kanilang pagkakaisa. Si Andre, bagamat patuloy na nilalabanan ang kanyang iniindang sakit, ay masaya na makita si Rose na patuloy na nagtatagumpay bilang CEO ng kanilang kumpanya. Nakikita niya kung paano pinalalago ni Rose ang kanilang negosyo habang iniingatan ang mga aral na itinuro niya noon. Madalas niyang sabihin, Rose, hindi mo lang ipinagpapatuloy ang negosyo ng ating pamilya, binibigyan mo rin ito ng puso. Sa tuwing may okasyon, madalas silang magtipon-tipon bilang isang malaking pamilya. Si Andre, bagamat limitado na ang kanyang galaw, ay laging nakikibahagi sa mga kwentuhan at tawanan. Ang sakit ay wala ng halaga kapag kasama ko kayong lahat, sabi niya minsan kay Eric. Sa kabila ng lahat, si Andre ay nanatiling inspirasyon para kay Rose at sa lahat ng taong nakakakilala sa kanya. Samantala, si Eric ay patuloy na nagiging haligi ng inspirasyon para sa mga empleyado ng kumpanya. Sa kanyang mga taong ginugol bilang supervisor ng internal security, marami ang humahanga sa kanyang sipag, malasakit, at kakayahang magbigay ng payo. Isang beses, sa isang company gathering, isang bagong empleyado ang lumapit sa kanya at nagsabing, Sir Eric, palagi kayong nababanggit bilang halimbawa ng tamang leader dito sa kumpanya. Sana po balang araw, maging tulad ko kayo. Napangiti si Eric at sinabing, hindi kailangang maging perpekto para maging mabuting tao. Basta't gawin mo lang ang tama at huwag kang sumuko sa kahit anong laban. Ang mga salitang ito ay tila naging gabay hindi lamang para sa mga empleyado,
kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Si Eric ay naging simbolo ng pag-asa at dedikasyon. Isang patunay na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagmamahal para sa mga mahal sa buhay. Sa pagtatapos ng isang araw, habang nagtitipon-tipon ang pamilya ni na Eric, Rhea, Rose at Andre sa hardin ng bahay ni Andre, pinagmamasdan nila ang paglalaro ni na Aaron at ng iba pang bata. Ang mga tawa ng mga bata ay sumasalamin sa masayang kalagayan ng pamilya. Alam mo, Rose, sabi ni Rhea, minsan iniisip ko kung paano natin nalampasan lahat ng hirap. Ngumiti si Rose at tumingin kay Rhea. Dahil sa pamilya at pagkakaibigan, Rhea, iyon ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Si Eric at Andre ay magkatabi namang nakaupo sa isang bangko. Napakaganda ng mga anak natin, hindi ba? Tanong ni Andre. Tumango si Eric. Oo, at ang kanilang tagumpay ay mas mahalaga kaysa ano paman. Habang unti-unting bumaba ang araw, natapos ang kwento ng kanilang pamilya na puno ng inspirasyon, pagmamahal at pagkakaibigan. Ang bawat isa sa kanila ay naging patunay na kahit gaano kahirap ang buhay, ang pagkakaisa at kabutihan ang susi sa isang masayang hinaharap.